Congratulations, Karen Aistrup! Isang bagong Dabber Cards ang itinanghal ng Eat Bulaga sa pagtatapos ng talent search segment nitong Be The Next noong February. Mainit na tinanggap ng pamilya na longest-running noontime show bilang bagong host ang 14-year-old na si Karen Aistrup na galing sa Cebu. Pero bago ang Be The Next, iba't ibang contest na pala ang sinalihan ni Karen. Alamin yan at iba pang mga detalye tungkol sa dalaga dito sa Kapuso Insider. Nasurpresa raw si Karen Aistrup nang tawagin ang pangalan niya bilang winner ng Be The Next na ginanap sa Grand Finals ito noong February 4. Ayon kay Karen, hindi niya inaasahang siya ang magwawagi. Hindi ko po talaga in-expect na ako po yung matatawag sa Grand Finals. Kasi Eat Bulaga po yun eh. Ang laki ng Eat Bulaga is so famous. And then, ang gagaling po naman kasama ko. So, pero hindi ko naman po dinalak yung sarili ko. So, I just kept on going. So, thankful din po ako sa mga fans ko, sa mga supporters ko, and to my agency. Bagamat bata pa, masasabing malaki rin ang chance ni Karen na manalo dahil sa dami ng kanyang mga karanasan bilang isang kontesera. Bago ang Be The Next, sumali na rin siya sa iba't ibang kompetisyon, tulad ng dating contest noon sa Eat Bulaga na Hype Kang Bata Ka, Top Star Kids, sa Singing Talent Search na Center Stage, at sa World Championships of Performing Arts. But the first competition that I joined was not really a singing competition, pero pageant po siya. Pero may talent portion. And then, not a lot of people know that I also play the piano. Kasi nung Hype Kang Bata Ka po, mostly all the competitions that I joined are like piano and singing. So, yung palaging kinakanta ko sa piano is Non-Stop Believing. Ganun kinanta ko din po yung sa Hype Kang Bata Ka, tsaka We Go Back. Laking pasasalamat daw ni Karen dahil kahit hindi marangya ang buhay nila sa Cebu, ay naging sobrang supportive pa rin ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay. Si Mami din po yung nag-support sa akin kasi alam niya gusto ko yung ganun eh. I'm very music-minded, so sabi niya dapat i-pursue natin yan kasi maybe there will be a time na sasali ka din ng competition. And yung good thing din na in-enroll din po ako ni Mami ng mga workshop kasi nagamit ko naman din po sa mga competitions ko. Bukod sa pagginang ng kanyang talento sa musika, sinanay rin ng kanyang ina na maging mas komportable sa harap ng publiko si Karen, na importante naman sa pagiging host. Before, I had a problem with public speaking, kaya in-enroll din pa ako ni Mami dyan. Nakatulong naman din po yung mga lessons na binigay sa akin. So yun po, I think now parang medyo nasanay na sa communication with other people, socializing. Tunay na naging maganda ang bunga ng mga paghahanda ni Karen noon dahil unti-unti na rin siyang nakikilala ng publiko. I noticed sa social media ko, sa Facebook page ko and Instagram, as in, nagganon yung followers ko. Kasi before the Grand Finals, I only had 7K followers sa page ko. And then as of now, 21K na po siya. So, ang lakas talaga ng impact ng Eat Bulaga kapag nanalo ka ng isang competition. Over 1K. Before, mga ano na yan, 300. Ganon. Yan po, sobrang happy ko po. Ngayon, isa na siyang legit Dabber Cards. Umaasa si Karen na mas makilala pa siya sa kanyang mga talento. Kasi before nga ng contract signing namin dito sa agency ko, parang sabi ni Mami, "Hello Karen, gusto mo na maging artista?" So sabi niya, before kasi hindi ko plano talaga mag-artista. Kasi sabi ko kay Mami, focus mo lang talaga ako sa school. So ayun, na-shock siya na gusto ko mag-artista. Gusto ko naman talaga ngayon. I think it's the time. I'm looking forward po to being known more with my talent. And also din po sa mga teleseries. Yan din po kasi I'm planning also to join mga workshops ulit sa acting para ma-improve pa po and also may Tagalog. Patuloy na subaybayan si Karen Aistrup araw-araw sa longest running noontime show na Eat Bulaga. For more exclusive news and videos about Kapuso stars and shows, visit gmanetwork.com. Follow us on our social media pages here.